Ano-ano ang mga mangyayari sa'yo kapag nagsimula kang maging responsable kahit na bata ka pa? Kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle, isang 22-year-old at kinukonsider ko yung sarili ko as baguhang negosyante at may 3 taon din tayo experience sa mundo ng bookkeeping at accounting. Kaya tara, let's go. Pero bago yan, magkikwento muna ako related sa yuma kong tatay. Nung bata pa kasi tayo, nung mga nasa elementary at saka sa high school, normal sa atin na hindi pa talaga natin alam agad kung anong gagawin natin sa buhay. Kaya napakalaking tulong kapag yung mga parents natin o yung mga magulang natin ay nagde-decide talaga kung anong mga magagandang tahakin natin kapag hindi natin alam kung anong gagawin natin sa buhay. Yung tatay ko, since elementary ako, around grade 4, doon nagsimula talaga lahat-lahat. Since grade 4 ako elementary, taon-taon siyang nagkakasakit. Taon-taon siyang iba-iba yung sakit. At hindi lang yung normal na sakit talaga. Yung sakit na kailangan niyang ma-hospital ng ilang araw, ilang weeks. Minsan dumadaan pa nga ng buwan na pabalik-balik sa hospital. Dahil sa mga komplikadong mga sakit niya. Since grade 4 yun. At naalala ko, every time na nagkakaroon ng sobrang malalang nangyayari sa tatay ko, kinakausap ako niyan. Madalas kasi akong nagbabantay sa kanya every time na nasa ospital. Madalas kami nag-uusap, madalas kaming nagsasama every time na nagkakasakit siya kasi ako magbabantay. At every time na napupunta siya sa sobrang malala o komplikadong sakit, meron siyang mga sinasabi sa akin, meron siyang mga habilin, meron siyang maraming gustong isabihin sa akin, meron siyang mga bagay na kinikwento sa akin, meron siyang mga bagay na gustong mangyari sa buhay ko, sa pamilya namin. Pero may isa siyang habilin na hindi ko makakalimutan. Na hanggang ngayon dala-dala ko pa rin. Nag-high school kasi ako sa Tagum National Trade School, TNTS. Isa yung vocational school. Ang vocational school dito sa amin, before ka graduate ng grade 10, may insito ka ng marireceive. Meron ka ng insitong mauuwi. O meron ka ng insitong dala-dala sa buhay mo before kang mag-depart sa high school life mo. Meron ka na magiging insito niyan. Doon ako pinag-aral sa maraming rason. Ang habilin ng tatay ko ay related sa kaibigan niyang kapitbahay namin. Meron kasi kaming kapitbahay na ang kinuhang kurso sa Tagum National Trade School nung nag-aaral pa siya ay refrigeration and air conditioning. Katabi lang ng bahay namin yan. At madalas silang nagkukwentuhan ng tatay ko tapos kinikwento niya kung gaano ka hindi nauubusan ng opportunity ang ganyang kurso dahil nga yung paligid natin napupuno na ng aircon, napupuno na ng rep. Kahit na hindi ka mamasukan talaga sa mga malls o kahit na anong establishment, meron ka makukuha ang trabaho kasi nga pwede mo naman siyang SE, service-based na profession. May isang senaryo o may isang araw na sinabi talaga ng tatay ko sa akin na hindi ko makakalimutan. Sabi niya, tapusin mo yung kurso na yan. Ang kurso niya sinasabi ay refrigeration and air conditioning na vocational track. Sa high school pa kami kahit na high school pa lang meron na kaming ganyan sa vocational school. Skills ang inuhone doon. Sabi niya, tapusin mo yung kurso na yan, magka-insito ka lang dyan, galingan mo lang dyan. After nyan, bahala ka na mag-decide sa buhay mo. Hindi ko makakalimutan ang moment na yun. Na sinabi niya, parang sinasabi niya, na sige, pagtulungan natin yan, seryosohin mo yung refrigeration and air conditioning na yan, galingan mo lang dyan. At after dyan, bahala ka na mag-decide sa buhay mo. Yun ang mga sinabi niya. At nasa, hindi ko maintindihan sa moment na yun. At fast forward, pagkatapos ng grade 7, grade 8, naging major ko ng yung refrigeration air conditioning. Hanggang grade 9, pa-transition na sa grade 10, pumanaw na yung tatay ko. Pagka grade 10, doon na kami nagseryoso sa magiging insito namin. Doon na maraming pre-assessment, maraming assessment na nangyayari, maraming practice, halos araw-araw practice na para lang maipasa yung insito na yun. Fast forward, totoo namang naipasa ko yung insito. Graduate ako may certificate at graduate akong nag-excel sa vocational track na yun, which is ang refrigeration air conditioning. Ginalingan ko talaga dun. At nung nahawakan ko yung national certification ng TESDA at yung certification na recognition ng course na yun after kong mag-moving up, sabi ko, tay, para sa'yo to. Para sa'yo to. Kasi yun lang naman talaga yung pinakahabilin niya. Hindi ko naman sa hindi ginusto yung kurso na yun. Gustong-gusto ko rin yun. Kasi hindi naman siya ganong mahirap at nakadiagram lang at simple lang yung mga logic behind talaga sa refrigeration air conditioning. Diskarte lang. Sabi ko, tay, para sa'yo to. After nun, natapos ko na yung hindi ko makakalimutang habilin ng tatay ko, which is tapusin lang yung track na yon. At after nun, ako na talaga totoong nag-decide sa buhay ko. Kasi wala naman na talaga siya. Wala na yung mag-a-advise sa akin kung ano yung pwede kong next i-track. Kasi kahit na pagka-moving up ko pa naman ng grade 10, hindi pa rin malinaw sa akin anong magiging track ko at anong magiging buhay ko. Pero sinunod ko rin yung sunod niyang payo, which is ang bahala na ako mag-desisyon sa anong gusto kong gawin after
after mag-grade 10, after ko makuha yung national certification na yun. At doon ako nag-start na mag-isip para sa sarili ko. Doon ako nag-start na magdesisyon sa kung anong magiging bukas ko. Doon ako nag-start na magdesisyon para sa ikabubuti ko. At hanggang ngayon, ina-apply ko pa rin yung habilin niya. Para sa'yo, D, sana'y maayos ka lang dyan. Kaya isi-share ko dito sa video na to ang mga nangyari kapag nagsimula kang maging responsable. Akuin yung responsable, maging ikaw na talaga, maging tumayo ka sa sarili mong desisyon, mga option mo. Maging responsable ka sa mga pagkakamali mo at sa mga panalo mo. Okay, let's go. Isa sa mga mangyayari sa'yo kapag nagsimula kang maging responsableng tao, kahit na bata ka pa, ay ang you stop caring about others' opinion. Kapag nagsimula ka na maging responsable sa sarili mo, sa pagkatao mo, paikli ng paikli ang tinatanggap mong opinion galing sa iba. Totoong nakikinig ka, totoong pinapakinggan mo yung mga opinion nila, pero hindi na to the extent na magiging part siya o magiging option siya sa magiging decision making mo para sa sarili mo. Magiging decision making mo sa kung ano dapat ang talagang pag-isipan at pagdesisyonan. Kapag nagsimula kang maging responsible sa sarili mong mga aksyon, sa sarili mong buhay, paikli ng paikli talaga yung mga impact ng opinion ng ibang tao, masama man yan o mabuti. Pinaniniwalaan ko lang, kusa kasi siyang nangyayari. Kapag naging responsable ka sa buhay mo, walang halos pake ka na talaga kung anong iniisip ng iba. Pinaniniwalaan ko, ba't nangyayari yan? Kasi nare-realize mo na ikaw din naman talagang maapektuhan sa kung anong magiging desisyon mo, kung anong magiging consequence or anong magiging reward sa i-decision mo. Kaya wala ka na masyadong pake kung anong sinasabi ng iba, kung anong gusto nilang sabihin, kung anong gusto nilang mangyari. Kasi nare-realize na natin na kung ano man ang magiging outcome nitong magiging desisyon ko, ako lang din naman ang magsasuffer o ako lang din naman ang marireward. Kaya hindi ka na masyadong nagbibigay ng energy sa ibang tao para i-apply yung mga gusto nilang mangyari para sa buhay mo. Kaya sariling buhay mo nga. You take responsible sa sarili mo ng action at sa sarili mong buhay. Kaya isa yan sa mangyayari sa buhay mo, you stop caring about others' opinion. Ayos? Okay, next. Isa sa mga mangyayari sa buhay mo kapag nagsimula kang maging responsable sa buhay mo kahit bata ka pa ay ang you realize and you understand that struggles are stepping stone. Kapag naging responsable ka na kasi sa sarili mo, sa sarili mong desisyon, buhay, aksyon, mas iba yung impact kapag nagka-problema. Iba yung impact kapag may naharap kang trials based sa kung anong nagiging desisyon mo everyday at nagiging desisyon mo sa buhay, mga aksyon mo, mga option ng mga pinili mo. Marirealize mo na meron talagang mga trials na darating sa buhay mo. And through time, you realize then na struggles are stepping stone for you to grow. It's a problem na kailangan mo lang solusyonan para mag-grow ka as a person, maging mature ka as a person. At it's a way na tinetesting tayo ni Lord para mas maging matibay pa tayo at maging mas responsible pa tayo sa ating kanya-kanyang mga buhay. Kaya you realize and you understand na struggles are stepping stone for us to grow and to be more mature and responsible sa ating mga buhay. Ayos? Okay, next. Isa sa mga mangyayari sa'yo kapag naging responsable ka kahit bata ka pa ay ang you realize blaming others doesn't get you anywhere. Marirealize at marirealize mo habang nagtitake ka ng responsibility para sa sarili mong buhay at aksyon at desisyon na walang mangyayari sa'yo kapag biniblame mo lahat ng bagay sa ibang tao. Walang mangyayari sa'yo kapag lahat ng mga pagkakamaling o mga masamang nangyayari sa buhay mo pinapasa mo sa iba. Meron naman talagang mga instances sa buhay natin na iba naman talagang tao ang rason kung bakit tayo nagkakaganto. Pero meron din naman talagang mga sitwasyon na kahit tayo yung nagkamali talaga, pinapasa pa rin natin sa ibang tao. Nagpapabiktim tayo. Kahit naman din na ibang tao yung talagang totoong salarin kung bakit nagkakaganto yung buhay natin. Pero hindi tayo wala tayong sense of responsibility para sa sarili natin at hindi natin kayang tumayo sa sariling paa natin. Same din yan, walang mangyayari sa buhay natin. You realize that through time na walang ibang sasalba sa'yo, walang ibang magdidesisyon para sa sarili mo, kundi ang tulong lang ng Diyos at yung desisyon mong tumayo at magdesisyong mag-take responsibility para sa sarili mo. Kasyo si ganto pa, nagginaganto ako, hindi ako tinutulungan, wala akong pake sa magiging sasabihin mo. Basta ang na-realize ko, no? At totoo rin namang realidad, no? That is the harsh truth. Na kapag biniblame mo lang na biniblame yung mga ibang tao para sa sarili mo, walang mangyayari sa buhay mo. Pinaniniwalaan ko, binigyan tayo ng sariling
will, binigyan tayo ng free will, sariling pag-utak, sariling pag-iisip, para tumayo sa sarili natin. Na kahit na ano man mangyari sa buhay natin, kailangan nating umusad talaga at patayuin yung sarili natin. Kahit na anong mangyari sa buhay natin. Binigyan tayo ng free will para umusad kahit na anong mangyari sa buhay natin. Na free will na para ma-realize mo na walang ibang tutulak sa'yo kundi sarili mo lang. Ayos? So, into mo na yung pa-victim mentality mo at maging responsible ka talaga sa sarili mo. Ayos? Okay, next. Isa sa mga mangyayari sa'yo kapag nagsimula kang maging responsible sa sarili mo kahit bata ka pa ay ang you learn fast from experience and realization. Sobrang bilis mong matuto sa mga experience na nangyayari sa buhay mo at realization sa mga epekto ng mga naging desisyon mo sa buhay mo. Kapag kasi naging responsible na tayo sa sarili nating buhay, tayo na yung first na nakaka-experience sa consequence o reward sa kung anong desisyon natin. Sa lahat ng desisyon natin sa buhay, yung tayo talagang nag-desisyon na, yung mga decision making natin o yung mga actions natin sa kung ano ang mga nangyayari, tayo yung nakaka-receive first hand. Kasi tayo yung nag-desisyon, tayo yung unang naapektuhan. Dahil tayo yung unang naapektuhan, tayo yung unang nakaka-experience at nakaka-realize at natututo sa kung ano ang mga nangyayari after nating dinesisyonan ang isang bagay. Ito, pag umutang tayo ng gantong pera, na-realize natin na hindi pala natin kayang bayaran yung gantong amount na pera. Diba? Na-realize mo sa pag-desisyon mo ng ganito, ay, kaya ko pala. Nag-desisyon ulit ng ganito, ay, hindi ko pala kaya. Marami kang maging realize na, ay, kaya pala nangyari yon kasi nagkulang ako sa ganito at kailangan pala lagyan ng ganito. Dahil sa mga desisyon natin sa ating kanya-kanyang mga buhay, tayo yung unang naapektuhan at tayo yung unang nag-learn sa mga kanya-kanya nating experience. Kaya kapag nagsimula ka maging responsable sa buhay mo kahit bata ka pa, sobrang bilis mong matuto sa sarili mong experience at sa sarili mong realization. Kaya isa yan sa mangyayari sa'yo. Okay, next. Isa sa mga mangyayari sa'yo kapag nagsimula kang maging responsible kahit bata ka pa ay ang you have freedom to grow. Pinaka-paborito ko na nangyayari sa buhay ko dahil sa pag-take ng responsibility sa sarili kong action at decision sa buhay ko kahit bata pa ako. Ang kalayaan mong umusad, ang kalayaan mong mag-grow, ang kalayaan mong matuto sa maraming bagay, ang kalayaan mong mag-fail, mag-learn at mag-apply, ang kalayaan mong matuto sa napakaraming bagay based sa naging decision mo sa sarili mo. Mahirap kasing matuto kapag yung iba ang nagdesisyon. Madaling mag-advise sa kung ano ang nangyayari sa isang tao. Madaling mag-analyze sa kung anong pagkakamali ng isang tao na yan. Pero, iba pa rin yung dating. Iba pa rin yung tayo yung mismong naka-experience sa kung ano talaga yung naging consequence or reward sa nagiging decision natin sa ating kanya-kanyang mga buhay. Iba yun. May mga point of view kasing ina-analyze nila yun, ay, kaya siya, nagkamali siya kasi nagkulang siya sa ganito. Madaling sabihin yan kasi point of view mo yan. Pero meron ka maraming i-considera kasi kung okay pa ba siya mentally, emotionally, okay ba yung pamilya niya, okay ba siya as a well-being. Marami kang i-considera na hindi mo alam. Nagsabi ka lang ng opinion sa ibang tao. Kaya napakarami mong matutunan kapag ikaw mismo talagang naka-experience sa sarili mong pagka-responsable mo sa buhay mo. Kaya sobrang malaya ka pa. Dahil ikaw yung mismong nagdesisyon. Okay lang naman magkamali ng sobrang dami. Okay lang din manalo sa sobrang dami din. Ang punto ko lang is kapag naging responsable ka sa sarili mong buhay, na maging free, inalaw mo rin yung sarili mo, na maging malaya para sa improvement ng sarili mo. Bakit ko ba sinishare to sa inyo? Pinaniniwalaan ko kasi na kahit mga bata pa tayo, minsan wala pa nga tayong alam kung anong mangyayari sa bukas. Minsan hindi natin alam kung may future ba tayo. Di talaga natin alam yan. Pero ito lang pinaniniwalaan ko. Taking responsibility sa sarili mo is a huge step already. At nagsisimula ka na yan sa buhay mo. Naramdaman ko talagang nagsimula yung buhay ko the moment nag-graduate ako ng grade 10. Yun lang, napakasimpleng habilin. After mong matapos yan, maipasa yan, bahala ka na sa buhay mo. Ikaw na mag-decision para sa sarili mo. At totoong from there, yung mga decision ko na ang mga nasunod, maraming pagkakamali, maraming realization. Pero ito lang ang masasabi ko. Sa mga decision at action na ginawa ko sa sarili ko, the moment na tinake ko yung responsibility at consequence ng mga bagay na yun, it made me who I am today. Glory to God yan, syempre. Hindi pa naman ako successful, talagang super successful. Pero marami nang tinuro sa akin ng Diyos sa buhay ko. At yun ang isa sa mga importanteng matutunan natin habang nagtitake tayo ng responsibility sa kanya-kanya nating mga buhay. Ang kalaban kasi natin dito ay yung hindi natin tinatanggap yung tawag na maging responsable sa kanya-kanyang mga buhay. Binigyan tayo ng Diyos na kanya-kanyang utak, ulo, para magdesisyon sa kanya-kanya din nating mga buhay. Magdesisyon para sa sarili natin. Magdesisyon sa kung anong tamang
tamang gawin, anong mga magandang gawin, pwedeng gawin, para makapag-isip tayo sa sarili natin. Ang kalaban kasi natin dito, na kahit na meron tayo kanya-kanyang mga ulo, binigyan tayo ng Diyos ng utak para makapag-isip sa sarili natin, hindi pa rin natin ginagawa yun at nililet pa rin natin yung iba magdesisyon para sa sarili nating buhay. Ang pinagdidiinan ko dito, iba yung learning kapag naging totoo ka sa sarili mo. Pag naging responsable ka kasi at nag-take ka ng responsible para sa sarili mo, nilet mo na rin yung sarili mo na magpakatotoo sa sarili mo. At yun ang pinaka first step para makilala mo yung sarili mo at maging responsible ka sa pinakabuhay mo. Kaya samahan nyo ako, no? Hindi pa naman talaga ako full responsible sa sarili kong buhay. Pero everyday, syempre nag-i-improve tayo sa tulong ng Diyos. Hindi natin kaya yan na tayo-tayo lang. Syempre magpapalaban tayo sa Diyos natin, syempre. Huwag natin kalimutan na kung ano man yung mga bagay na na-acquire natin sa pagtitake ng responsibility natin sa kanya-kanya nating mga buhay. It's either consequence man yan or reward dahil naging maayos yung mga decision natin. Huwag natin kalimutan na problema man yan o reward, glory to God pa rin yan lahat. All things work together for good to those who believe in Him. Kaya, yun lang. Sana may natutunan kayo sa video na to. Kaya palaging tandaan at huwag kalimutan na ang faith without action is fiction. Bye-bye.